Nagpapatuloy ang pandemya. Ano nga ba itong Omicron at ang epekto nito sa katawan o kalusugan ng bawat isa? Mula sa Bantay OCW Foundation, ito po ang inyong Health Watch ng Pilipinas Online, Bantay OCW, mula sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW. Yeah, yeah. Ano nga ba ang Omicron? Bakit natin dapat maintindihan ang Omicron, ang variant na ito ng COVID at papaano ito nakakaapekto sa kalusugan natin? Mula sa Philippine Heart Association, makakasama natin muli ang kanilang Pangulo, si Dr. Gilbert Villela. Hi Dr. Villela, welcome back! Hello Susan at magandang hapon sa iyo at sa iyong mga milyong nanonood at nakikinig. Kumusta muna kayo? Kumusta rin ang inyong kalusugan bilang aming manggagamot? Well, na-expose ako. Kaya ngayon naka-quarantine po ako. Just like most physicians na tumitingin po ng mga pasyente may COVID, na-expose ako sa isang COVID patient. Kaya ako yung naka-quarantine ngayon para hindi ako makapag-hawa ng iba. Pero I'm fine. So, ibig sabihin kayong mga manggagamot hindi rin libre, hindi kayo ligtas mula dito sa COVID. Oo, definitely. Every time na kami ay susugod sa ward, mag-rounds, kahit na protektado ako ng mukha na kung astronaut, talagang tinatamaan pa rin kami. Kaya talagang sakripisyo, pero walang magagawa. Ito yung aming pinirmahan. Pero Doc, matindi itong Omicron, Bakit napakabilis ng transmission at napakarami? Ang laki agad, parang lumobo yung ating COVID cases. Noong tatatandaan mo nung 2021 na ang Delta ang may surge, takot tayo nun kasi mabilis na ang Delta makahawa. Pero ang Omicron is 2 to 4 times mas transmissible than Delta pa. So talagang sumasagitsit siya. And talagang mas dikit siya sa mga receptors natin sa katawan, kaya mas naapektuhan niya ang ating mga cells. Pag nakapasok siya sa ating mga cells, tapos na. Guguluhin niya na at mag-replicate siya doon sa loob. At hindi natin madidetermine, di po ba? Hindi natin masasabi kung saan tayo nahawa or saan nanggaling yun? Kaya kasi sabi ko kanina, nagkaroon ako ng lapse, hindi ko malaman kung saan ako nahawa Kung saan, yung aking kasama, yung pala nahawa na siya, hindi ko alam na nahawa na pala siya. Kapag ako'y nagpasa sa iba, o kahit sino man na nakikinig sa iyo ngayon, na nahawa, pag siya ay nanghawa pa na iba, nag-replicate yung virus, diba? Nagkakaroon ng mutation. Baka magiging result pa ito ng bago na namang variant. Pero Doc, ang matindi rito, mukha yatang hindi natin agad na-determine yung sintomas. Yung iba wala nga symptoms. Tumpak. Ang dami kasi asymptomatic na meron pala siya lang Omicron. Kaya ngayon, alam mo Susan, ang napapasin ko, mga households na ang nagkakaroon ng Omicron. Magsisimula sa 2 kasama sa bahay, kung 8 sila, buong silang lahat 8. Kasama ang lola at ang mga bata. Kasi mabilis whiff lang. Sabi nga ni Edsel Salvania, kung dati mga 2 to 3 days pag kumahawa, ngayon whiff lang. Dumaan lang sa'yo. Tapos nagkataon na wala kang mask o kaya kumakain ka o kaya naghihikab ka, pasok lahat sa'yo yung microbe, yung virus. Maghihikab lang Kaya nakanganga kasi. Kaya talaga importante yung face mask, Doc? Oo, dapat kaya nga ngayon may mga panibagong interest sa mga face mask. Kaya nga ngayong Omicron, kailangang magdoble ng surgical mask. O pwedeng may cloth mask ka at saka may surgical mask ka rin sa ibabaw. Dapat yung iyong cloth mask ay 8 yung madami talagang halos hindi ka na makahinga para hindi mapasok yung face mask. And then pagpapasok ka talaga sa isang masikip na lugar, lalo na sa ospital o sasakay ka ng elevator sa ospital, dapat naka-goggles ka. Kasi yung face shield na ginagamit natin, nakakapasok pa rin dito yun kung minsan nakakatakot nga dahil biglang yung kasabay mo sa elevator biglang hahaching o kaya uubo. So, aalipsas, parang mag-i-spread, mag-i-aerosolize yung virus sa loob ng elevator, siksikan kayo doon. Kaya, yun ang problema. So, ang rekomendasyon nyo pala, Doc, yung
N95 na yung surgical mask, yun ang nasa labas. Hindi Yes. na nasa loob namin. Yes, oo. Yun ang mas maganda. Kasi hindi rin siya nape-penetrate ng basa. Hindi siya nababasa. Pero yung face shield, di po ba pinaalis na? Okay pa rin Oo. na nagsusuot ang iba. Para sa inyo, okay din na nagpe-face shield pa rin. Iya, lalo na ngayong Omicron. Ako, hindi ako nagtatanggal ng face shield eh. Kahit na nung sabihin nila sa akin na wag na mag-face shield, nasa takot ako. Kasi alam mo, kaharap ko kasi tao eh. And I have to face them kasi gagamutin ko sila. Anong nangyari, kung ako sa akin nanggaling yung sakit nila, ano namang klase yung doktor na yon? Kaya nga sabi ko talagang kailangan, kahit na OA, kantingnan, wala akong pakialam. Alam mo, Susan, kung nakikita mo ako sa ospital, pag naglalakad ako doon, para may hood ako, tapos may mga, para akong astronaut. Ganun kami talaga. Para lang makapigil na makakuha kami. Dahil pag nakakuha kami, pag nag-replicate yung virus, alam mo, pag nag-replicate yung virus, kinokopya niya yung genes sa parent virus. Kung minsan yung pagkakopy ng genes, naiiba yung sequence o may natatanggal na protein. Kaya yung bagong sequence na yun, ay gagawa ng bagong variant. Kaya ayaw natin yon. The only way to stop the virus is to stop the transmission. Pero Doc sa kabila ng matinding pag-iingat ninyo, talaga yung pagsusuot ninyo ng doble-doble na yan, sino mag-aakala na yung exposure mo sa isang COVID positive o Omicron positive, talagang pwede ka palang tamaan din. May mga studies kasi, Susan, na nakita na nagtatagal talaga sa air. Pero sinukat nila, gano'ng katagal sa air? Sabi nila, 20 minutes. 20 minutes in the air. Pero mabilis daw mawala. In 5 minutes, nagdadrop na kagad yung strength ng possibility na ma-transmit sa'yo pag nasa air eh. So mga 5 and 20 minutes yun max. So mas maganda talaga na huwag kang pag may mga tao, huwag kang didikit. Kung talaga parang diring-diri or something. Kasi kailangan huwag kang dumikit dahil pag sila kumatsing o kumanta o tumawa yung ha. Pag tumawa yun, sasabog yung virus eh. Magkatabi kayo. Ay, pasok lahat sa'yo. Tapos magtataka ka. Saan nang galing? Hindi mo naman alam. Pero meron kayong tip sa amin last time, di po ba? Na sa loob ng tahanan, lalo ngayon, may bago na naman, na magso-social distancing pa rin kami. Tapos wag kwentuhan ng kwentuhan at halakhakan ng halakhakan. Naku, alam mo naman sa tahanan, hindi pwede yung sinabi ko. Hindi pwede sundin yun. Alam mo naman ng Pilipino. Ang importante lang, pag merong isang may sakit sa bahay, wag nang mag-iisip pa yung, ano kaya itong wag na. Basta kahit na sa tingin mo yung trangkaso ka lang o nasipon ka lang, wag na. Kasi may pandemic ngayon. At ang una mong isipin, Omicron. Walang masama kung mali ka. Masabuti ka na mali ka. Pero at least, nag-isolate ka na kagad para hindi mo na isabog yung virus mo sa ibang kasama mo sa bahay. Kaya tinan mo, yung iba kasi is nagbabaka sakali na hindi, ayaw maniwala, in denial. So, yung buong bahay nila may virus. Anong epekto ng Omicron o itong mga variant na ito kung tinamaan ng isa? Sa puso muna. Sa puso, hindi pa nakalista ang puso sa mga naapektuhan ng Omicron, which is very good news. Pero it doesn't mean na wala siyang epekto. Kaya it doesn't mean na hindi siya pwede mag-cause ng heart attack. Kasi alam mo, ang heart attack is an inflammatory disease. So sa Tagalog, nagkukos ng pamamaga. Kahit na gingivitis lang eh. Basta may inflammation ka sa ipin, pwede siya mag-cause ng heart attack kasi ang attack is response to an inflammation in the body. So pag may Omicron ka, may inflammation ka rin. Pero wala pa sa listahan. Matagal ko nang binabantayan yan sa US at sa South Africa. Walang increase ng heart attacks. Pero meron din paminsan-minsan, pero hindi sumisirit yung incidence ng heart attack. Good news yun. Kung wala pang study nga sa heart. Pero good news. Yan ang talagang tinatamaan. Ng Delta. Kaya ang kagandahan, ang Omicron hanggang sa lalamunan lang. Sa ilong at saka sa lalamunan. Sipon, pamamalat, o kaya sobrang dami ng ubo mo, plema mo, yung tumutulo yung ilong mo, hatsing ka na hatsing, ganon. Hanggang dito lang siya.
hindi siya nakikitang bumababa sa lungs. Unlike Delta, sa lungs talaga sila. Kaya ang daming na-hospital at namamatay. Kaya may nagsasabi na, lalo kung bakunado, hindi raw dapat mag-worry, hindi naman dapat masyadong mag-alala dahil hindi naman magiging severe yung kanyang kaso. Tama po ba yun? Although sinasabing hindi mild, pero less severe. Iya, tama rin. Pero ayokong i-encourage yung thinking na gano'n. Kasi hindi mo na mapipredict kung sino yung papasok sa'yo eh. Hindi mo pwede sabihin, we accept Omicron only. Wala namang gano'n sa ilong mo eh. Ay kung Delta yung pumasok sa'yo, sabi mo, sige, kung mild naman siya, ay di tapos ka. Hindi mo mapipredict yung outcome mo. No one can predict your outcome. Baka akala mo, sige, I have to get it over with, magpa-Omicron na lang ako. Eh kung Delta ang pumasok sa'yo, kahit na sinabi ng DOH na mukhang 60% ay Omicron na, eh paano yung 40%? May 40% na Delta, eh kung yung nakuha mo, ay di lagot. Eh teka, Dok, maigi nga kinaklaro nyo po sa amin yan. Akala ng marami wala ng Delta, Omicron ito. Hindi. Meron pa ring Delta. Kaya nga, mahalaga yung genome sequencing na ginagawa ng gobyerno para ma-establish talaga ilang porsyento sa Pilipinas na may COVID ang Omicron, ilang porsyento ang Delta. Pero it doesn't mean na wala ng Delta. Nandyan pa rin siya. Kaya mag-iingat pa rin. Yun ang nakakamatay. Kasi nung Disyembre, di po ba parang wala na? Sino mag-aakala? Dahil wala nga 50. Yung isang araw na wala, ganun ang kaso natin. Sino mag-aakala na aabot na naman tayo ng libo-libo ngayon? Parang bumuelo eh. Parang bumuelo sa atin. O parang mabait nakabuelo lang din kasi yung mga kababayan natin nung Disyembre. Parang lahat naglabasa ng bahay, di ba? Tama-tama sa incubation period. 23, 24, 25, doon nakita-kita yung mga Christmas party and everything, di ba? Tignan mo, after that, sumirit na. Pataas na. Last days of December and first week of January, sobra yung transmissibility ng cases ng Omicron. Alam mo yung tatag nilang RT, yung transmissibility rate, yung panganib na mahawa ka, 6 times doon. Pero ngayon, bumababa na. 4.6 na lang ngayon. So, sabihin, mukhang nag-i-slow down yung transmissibility. Pero nung last days of December and January, first days of January, talagang tumaas kasi incubation period 2 to 3 days. May posible pa bang bagong variant yan? Kasi may mga nagsasabi na pwedeng ito na raw yung huli. We are praying for that. Alam mo kasi, ang nakita kasi is, pag nagkaroon ka ng Omicron, parang meron kang resistance to the A, B, C, D variants. No, parang may resistance ka na. So may possibility maganda ang kinabukasan natin. May possibility. Diba, ang daming pumupuna na mga Pilipino sa Pilipinas at saka sa gobyerno. Sasabihin sa atin, yung gobyerno laging huli. Kuminsan may wisdom yun eh. Kasi kaya tayo laging huli. Tinitingnan natin ang nangyayari sa Amerika at saka sa South Africa. Ino-obserbahan natin. Tapos yung mali nila, iniiwasan natin. Yung ginagawa nila, ginagawa natin best practice. So, mas okay. So, ngayon, nakita natin sa South Africa na biglang sirit, biglang bagsak. So, yun ang dinadasal natin lahat. Sana tayo ganun din. At kaya hinihintay natin yung peak. Pag na-reach mo daw yan, bababa na. Ano ang signs na pa-reach na tayo sa peak? Yung rate of transmissibility. From 6, ngayon 4.6 na lang. Madami pa rin kaso, pero yung rate, yung bilis, bumabagal na. So baka nagbe-break na siya, nagme-minor na, at saka biglang babagsak na. Yun ang dinadasal natin. Kasi yun ang nakita sa South Africa. At yun ang gusto natin mangyari sa atin. May mga nangamamatay din ba na tinamaan itong Omicron kahit bakunado? Meron, pero sobrang konti. Kasi dalawa lagi yan 2 sides of a coin. Yung viral load na nakuha mo at yung immunity mo. Mm-hmm. Kunwari, ang laki ng viral load ng isang basketball player, mababa pa rin ang panganib niya na mamatay o ma-ICU. Pero yung malaking viral load, nakuha ng isang 75 anyos na lalaking may high blood, may diabetes, at nagkikimotherapy, ay di tapos. So kung yung pasyente kahit bakunado at may mga dinadala ng sakit-sakit, pwede, natamaan talaga siya ng husto. Kahit na naka-vaccine ka, pero during the time na nakakuha ka ng virus,
ang baba ng resistensya mo. Probably, napuyat ka nun, sobrang napagod ka, hindi ka nakakain. So, ang baba ng resistensya mo. 2 oras lang ang tulog mo. So, you're so vulnerable to severe disease. Ay, may ano pala yun? May epekto pala yung labis na pagpupuyat na tinamaan ng COVID? Ay, naku, Susan. Gusto kong i-announce sa programa mo, our body makes antibodies during sleep. Kaya kung kulang ka sa sleep, konti lang ang antibodies mo. Di mo ba napapansin, laging kasabihan ng matatanda, hina ng resistensya kasi laging puyat? Yun eh. Yun yung scientific explanation doon. Naku, ang dami pa naman puyat na puyat ngayon, kakapanood. Correct. Correct. Diba, Dok? Mahina pala resistensya nila kahit sabihin hindi sila lumalabas ng bahay. Oo. Kaya yung mga may sakit sa puso, lalo na yung form ng heart disease na ang tawag namin is heart failure. Siya na yung pinaka-worst na sakit sa puso eh. Kaya sabi namin, lagi na 9:30 nagtututbrush ka na para 10:00 nakakulambo ka na, nakapatay na ilaw, natutulog ka na, nakabukas na electric fan mo, nakatapat sa paa mo. Kasi hindi ka pwedeng mapuyat. Dahil pag nagka-pneumonia ka, trigger ulit yun ng heart attack. Balikan ko lang po yung electric fan nakatapat sa paa. Bakit sa paa? Wala lang. Kasi yung hindi mga pwede sa mukha. Sa Pwede. mukha itinatapat. Pwede rin naman. Pwede naman. Pero yung mga matatanda kong pasyente, yung laging ginagawa nila, nakatapat sa paa. Kaya pag punta sa kliniko, sasabihin nila, pinupulikat ko ako. Kasi nakatapat ka ako sa paa yung electric fan, kaya ang limig ng electric fan. Akala ko may epekto yun pag halimbawa sa mukha o sa katawan at dapat sa paa. Doctor, may paalala ka sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo na talagang pwede natamaan itong Omicron. Paano sila makakapag-ingat? Go ahead po. Naku, mga kababayan, sayang naman ng pawis at luha natin dyan. Ang lungkot-lungkot dyan sa ibang bansa, nagtitiis ka para sa mga mahal mo sa buhay. Aalagaan niyo po ang inyong sarili. No? Pakialagaan. Huwag magbabaka sakali at huwag mawalang bahala. At lakasan niyo ang loob niyo. Huwag matutulog na hindi nagdadasal. Alam niyo kung bakit? Sabi ng iba, Omicron is everywhere. Ang sagot ko sa kanila, and so is God. God is everywhere. Dasal lang po kayo. Very well said. Thank you very much, Dr. Villela. Si Dr. Gilbert Villela, ang Pangulo ng Philippine Heart Association, sa kanyang mga praktikal na mga tips, praktikal na mga payo para sa ating mga kababayan. Paano po tayo mangangalaga sa ating mga kalusugan ngayong hindi natin kilala, hindi natin maiwasan na pwede tayong magkaroon ng Omicron o ano pa mga variant yan na pwede pong lumabas dulot nga nitong COVID. Ito po ang inyong Health Watch, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po sa Pilipinas Online, Bantay OCW dito sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Mahigit 24 na taon nang naglilingkod sa ating mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa Bantay OCW Foundation. Patuloy po tayong magtulong-tulong upang mas marami pa tayong matulungan.